Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Pages. Ako'y excited na naman na mayroong maibahagi sa inyo na kwentong pag-ibig, and this time tayo po ay pinagbigyan ng abalang-abala na mag-asawa. Parehas po silang minister. Ang tawag ko nga ay mga spiritual frontliner. Walang iba kundi sina Pastor Larry at Pastora Mira Marvida. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Blessed day po sa bawat isa. Binabati ko po ang aming main church, Jesus Christ, the Door of Blessing sa Pasig, Bishop Light Marasigan and Pastora Lumen Marasigan. And of course, lahat ng mga kapatiran doon at ang Jesus Christ, the Door of Blessing sa Pateros, Pastor Larry, Pastora Rose, San Pedro, Pastor Erwin, Pastora Faye, at sa Pinagbuhatan, Pastor Ed, Pastora Dory, sa Batangas, kay Pastor Rani, Pastor June, sa Aplaya, Pastor Edmar and Sister Jackie, and of course, ang aming church sa Jesus Christ, the Door of Blessing, Santa Rosa Outreach, mga friends, kamag-anak, at mga kaibigan. Binabati ko po ang aming family, ang aking mga anak, si John Larry and April Garbida, at ang aming nag-iisang apo, si Leira Kayla, at ang lahat ng Women of Faith sa Jesus Christ, the Door of Blessing, Santa Rosa. Salamat po sa inyo at happy listening po sa lahat ng mga binati ng ating Garvida couple. Pastora Mira, paano po ba kayo nagkakilala ni Pastor Larry? Ipinakilala po siya ng pinsan niya sa akin. Ako po that time, 17 years old kasi malapit na po ako magdibo noon eh. College. Tapos si Pastor naman ay nag-aaral din. Opo, parehas po kaming estudyante noon. Uy, siya na nga ata si Mira. Maganda ha? Tama yung sinabi ng insan ko. Ang puti. Mukhang mabait. Larry daw? Pero, hindi ko alam kung anong mukha niya. Ako po, sana may itsura. Tsaka sana mabait. Naku, bakit parang crush ko na siya kaagad? Grabe, ang pogi niya. Ibang artista. Nakakailaw. You asked for my name. You have the most beautiful smile. Nung pinakilala siya sa akin ng pinsan ko ay parang na-love-struck ako eh. Ilan taong ka ba nun, Pastor? 20? Third year college. Ano pong course niyo? ECE. Si Pastora Mira? Ano siya dati? Management po. Okay. So, na-love-struck si Pastor Larry. And then, nagkita kami sa National Bookstore sa Cubao. Yun yung first namin meet up na kaming dalawa lang. Nasaan na kaya siya? Ako po. Mira, Ay, Larry? kanina ka pa ba dito? Ay, hindi naman. Ngayon lang din. Oh no! Can't take my eyes off you, Larry. Ang tangkad, chinito, guwapo. May sinasabi ka ba, Mira? Wala naman. Sorry nga pala ha. Medyo nalito ako sa meetup natin. Teka, bawi ako. Gusto mo bang magmerienda muna tayo? Oh sure, sige. Tamang-tama, medyo gutom na rin ako eh. Oo. Pasensya ka na at medyo late ako sa call time ha. Tara, kain tayo. Akong kaya. Wake up each day feeling alright with you right by my side makes me feel things will work out
just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Tapos niyaya ko siyang kumain, tapos sinama ko sa bahay. Tapos hindi ko alam, di ko na siya pinauwi, pinatulog ko siya sa bahay. So, naging kami na, hanggang na-in-love na kami sa isa't isa. So, wala pa kasing cellphone at that time wala pa mga text. Ano lang, pag napapatawag siya sa bahay, sa landline, yun, doon lang kami nagpapangusap. Siguro na-love-struck din siya kasi siya tumatawag sa akin Tama po ba, Pastora Mira? Buti tumawag ka. Namiss ko kagad ang boses mo. Ikaw naman, magkasama lang tayo kagabi. Miss mo na agad ako. Ikaw ba? Hindi? Ano? Ano? Larry, tatawag ba naman ako kung hindi? Mahal kita, Mira. Mahal din kita, Larry. At tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo. Siya ang panalangin ko. Parang ganun na nga rin po. Okay. Po, wala po kayong ka-relationship that time? Ako, meron. Okay. O, ano po nangyari? So at that time, meron akong girlfriend. 3 sila Maloko kasi ako at that time, Miss Jo. Hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Pastora Mira, ikaw ay 17 years old, batang-bata nung nakilala mo si Pastor Larry. Opo. Alam mo ba na may girlfriend siya noong mga panahon na yon? Hindi po. Magaling pong magtago ng secret. Matagal na akong mag-isa rito sa bahay. Nasa Pangasinan kasi ang parents ko. Mas marami kasing magagandang schools dito compared doon. Kaya nagsisikap silang paaralin ako. Ako naman, nagsisimula pa lang na masanay mag-isa. Pero buti nga, may mga kasama naman ako sa boarding house. Huy, wag mo nga akong titingnan ng ganyan. Bakit naman? Nako-conscious ako Parang love mo ako. Ikaw naman. Siyempre, gwapo ka. Hindi ka nakakasawang tignan. Ako nga rin Can't take my eyes off you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say. So, naging kami na, hanggang na-in-love na kami sa isa't isa. Nangyari yung mga hindi dapat mangyari. Siyempre, mga bata, mapupusok. Siguro sa tulong na rin ng Panginoon, siya talaga yung nakalaan para sa akin. So, siya yung nagtagumpay among the 4. Paano po yung mga tatlo? Doon na lang, parang nung nalaman nila na may anak na ako, sila na lang yung Nag-adjust. lumayo na lang. Pero wala naman kami mga formal breakup.
at least hindi ko sila, hindi sa akin nang galing, sa kanila na lang din na siguro may anak na, though pinuporso pa rin ako, pero talagang si Pastora Mira talaga siguro yung nilaan ng Diyos para sa akin. Ay, opo naman. Ilang years na po kayong magkasama, talagang kayo po ay pinagtagpo ng Panginoon. So, paano po yun? Nung hindi na kayo umuwi, anong sabi ng magulang ni Pastor Larry? Actually, magulang ko kasi at that time nasa Ilocos sila eh. Ako lang yung nasa Manila. So, walang nakakaalam. Tsaka ano lang naman, isang gabi lang na hindi siya umuwi, kinabukasan ay bumalik na. Pero bata po kayo nang naging magulang kayo, no? So, kamusta po yung pagtanggap ng family ninyo? Larry, may kailangan kang malaman. Oh, ano yun, Mira? Larry. Larry. Ha? Ano? Larry, buntis ako. Bakit? Nako. Hindi ko rin naman, alam. Mira. Anong gagawin natin? Paano tayo nito? Sabi ko na rin kay Mama yung situation ko. Ano? Ha? Bakit? Natakalita na ni Mama. Lumalaki na yung tiyan ko. Kinutuban na siya, nabuntis ako. Larry, tulungan mo ako. Hindi. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi ko talaga alam, Mira. Hirap na rin ako. Magagalit ang magulang ko. Paano na tayo? Magagalit ang magulang ko. Baka patigilin na nila ako sa pag-aaral. Hindi mo ba nakikita? Ha? Buntis ako. Lalaki yung tiyan ko. Tapos mapapahiya ako sa maraming tao, Larry. Alam mo ba yun, ha? Hindi. Ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin, Mira. Mabuti pa umuwi na muna tayo. Hindi talaga ako makaisip, Mira. Parang sasabog na ang utak ko. Ang alam ko lang, sa ngayon, mahal kita. At handa akong panagutan ang anak natin. So yung nangyari po yun, hindi po madali para sa akin. Hindi rin po ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa magulang ko yun dahil alam kong magagalit sila at alam ko rin pong patitigilin ako sa pag-aaral. Kasi po ang mother, nakakahalata po yan eh. May napapansin ako sa'yo, lagi kang tulog at lagi kang umuwi dito. Parang hindi ka yata dinadatnan. Parang 2 months na po alam ko may iba na sa sarili ko. Tapos yun nga po, dun na ako nag-open kay Mama. May ganun nga po ang nangyari. Umarap ako sa mother niya una. Ako lang mag-isa. Kasi nung nalaman na buntis na siya, tinawag ako sa kanila. Ang gusto ng mother na noon ay ipapakasal kami. Kaya lang, ang sabi ko, ang arrangement kasi namin sa parents ko, habang nag-aaral ay hindi pwede kasi patitigilin ako sa pag-aaral. Kaya sabi ko sa mother niya, sige po, payag akong ipakasal nyo kami, kaya lang patitigilin ako. Kayo magpapaaral sa akin. Nagalit yung mother niya. Sabi niya, talagang kapal din na mukha mo, ano? Sabi niya, matapos mong gawin sa anak mo, papaaralin pa kita. Pastora Mira, gaano kahirap yon sa'yo tsaka sa mga magulang mo? Ilang taong ka nun? Nanganak ka, 18 na. Opo. Kasi ito po nung magkakilala kami is 17 years old po ako. Hindi naman po agad na nabuntis po ako. Naipakilala ko rin naman po siya sa aking magulang. At
dumadalaw din naman po siya sa bahay. So alam naman po ng mother ko na nanligaw siya sa akin dahil pumupunta po siya. Isang taon naman po noon na kami ay naging magkasintahan at yun nga po ay nangyari ang hindi dapat mangyari dahil wala pa po kami sa tamang relasyon sa Panginoon at nangyari yung hindi dapat mangyari. So ano po yun, nakapagtapos po kayo ng pag-aaral? Hindi po. Okay. Si Pastor? Ako lang yung nakapag-push through sa pag-aaral, nakatapos ako, nakapag-board exam ako. Okay. So naging full-fledged ECE po kayo? Yes. So paano po yung naging setup po ninyo? Nag-live-in po kami. Opo, live-in na minsan doon ako sa kanila, minsan siya sa amin. Ganun po yung naging arrangement. So, hindi po natupad yung gusto ng mother ko na makasal kami. Mas mahalaga na matapos ko yung pag-aaral para meron naman kami kahit pa paano pag nagsama na kami talaga, ay may hanap buhay ako na maayos. Until such time na stable na yung job ko, bumukod na kami, pero hindi pa kami kasal at that time. Okay. Pero 2 years old na, 3 years old yung anak namin. Bumukod na kami lang talaga. Nagsimula kami sa room for rent na may, alam mo yon, napakahirap. Kasi tumayo kami sa sarili namin mga paa na kahit maaga kaming nagkaanak, ay hindi kami umasa sa aming mga magulang. Mira, pagpasensyahan mo na itong maliit nating nirerentahan, ha? Pansamantala lang naman to. Ano ka ba, Larry? Wala yun. Kahit anong hirap, kakayanin natin to. Maliit man itong tirahan natin. Ang mahalaga, may matatawag tayong sa atin. Mahirap man ang buhay, Mira. Alam kong may awa ang Diyos. Wala naman akong hangad sa mundo kundi maayos na pamilya, Larry. Hindi man natapos yung pag-aaral ko. Hindi ko naman yung pinagsisisihan. Dahil nandito kayo. Ikaw, ang ating anak. Sapat na yun. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say. Kaya lahat ng hirap danas namin, kaya lagi naming pinapaalala sa aming mga anak na mahirap yung ganong relasyon na yung sobrang aga. Siguro pinaranas talaga sa amin ng Diyos yun, yung umaabot din kami minsan yung walang makain, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng bahay. Siyempre, nung nag-i-start ako magtrabaho, liit lang na sweldo Parang 3,000 something a month. Tapos 1,500 yung upa mo, plus yung kuryente, halos walang natitira talaga, kaya hirap na hirap. Dumating ang mga panahon na lumaalaki yung anak namin. Oh, dumating ka na pala. Oo, sobrang traffic. Gutom na rin ako. Nakapag-sign ka na ba? Yun nga hinihintay kita kasi wala rin akong pambili ng bigas. Ano? Mira naman Bigas lang hindi mo pa magawa ng paraan? Mahirap ba yun? Kasi hindi na tayo pinapautang sa tindahan ni Aling Trining. Saka ayoko na rin lumapit doon kasi ang layo-layo ko palang listahan na ng utang yung pinapakita niya. Nahihiya na rin ako At talagang inuna mo pa yung hiya kaysa sa pagkain ng pamilya mo? Wala na akong pera, Mira. Di ba sweldo ngayon? Magbabayad ako sa upa, sa tubig, kuryente. Sabihin mo nga sa akin, ano pang matitira sa sweldo ko, ha? Ganon. Di sana tigil-tigilan mo na yung pagsusugal mo at paninigarilyo para may magastos tayo sa pagkain. Puro sigarilyo at alak yung nasa listahan sa tindahan. Paano hindi ko papakialaman? Imbis na pakain mo dun sa bata, ikaw yung unang nakikinabang. Hoy!
Bakit pati bisyo ko pinapakailaman mo? Meron ka bang kontribusyon sa gastusin dito, ha? Ay pasensya na ha. Hindi kita matulungan sa mga gastusin sa bahay. Alam mo naman, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Di magtrabaho ka rin para malaman mo ang hirap ko. So ano? Kasalanan ko pang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral ngayon? Ano sinasabing ganyan? Ang sa akin lang, kung sana nakapagtapos ng pag-aaral, para hindi mo ako sinusumbatan ng ganito. O di lumabas nga ang totoo. Nagsisi ka na ako ang napangasawa mo. Ano, Mira? Tama ba ako o mali? Sagot! Ewan ko sa'yo, Larry. Ayoko makipagtalo sa'yo. Ang dami-dami na nating problema. Hirap mo pakasamahan. Uwi na lang ako sa amin. Sige, umuwi ka. Yung mga pag-aaway na gano'n na nagsisisihan. Ganon po yung relasyon namin noon. And then one time may nag-invite sa akin, family friend din, na-invite po ako sa church. Yung gabing yon, merong iba po akong naramdaman na sa lahat ng nangyari sa buhay ko, parang lahat ng tanong ko, lahat nangyari sa buhay ko, parang sinagot ni Lord. At yun na po yung simula na nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Gabi-gabi, lasing po siya, yun po yung battle ko sa Kanya. Gabi-gabi, nagliligpit ako ng suka sa kama dahil madaling araw na kung dumating. Dahil nakakapakinig na nga po ako ng Word of God noon, sabi ko, Lord, eto ba yung consequence ko? Panginoon, tayo na po magbago sa asawa ko. Alam ko po, pinasok ko yung buhay na ito. Lord, please. Tulungan niyo po ako. Tulungan po ninyo ako. Tulungan niyo po kami, pamilya. Yung pamilya ko, Panginoon, tulungan po ninyo. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakamali ko. Salamat, Panginoon. Kasi kahit ganito, kayo po, Panginoon, ay Diyos. At kahit kailan, lagi po yung nasa tabi ko. Lord, sama niyo po ako sa labang ko ito. Alam ko po magbabago yung asawa ko. Alam ko po, Panginoon, na babaguhin mo siya dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng pagkakataon. At bibigyan niyo po siya ng pagkakataon para lubos ka makilala. Ikaw na ang bahala, Panginoon. And then gabi-gabi, nilelay hands po siya, Lord, baguhin mo po ang asawa ko, tulungan mo rin po siyang makakilala sa kanya dahil gusto ko po kung sino yung unang lalaking minahal ko, yun po yung ibigay mo sa akin. At nangyari nga po yun. Sa ngayon, hindi lang po siya nakakilala. Hindi ko naman po hiniling na maging pastor po siya. Pero yun po yung binigay ni Lord sa akin. At yun nga po, dinadala ko yung anak ko doon, nagsisimba kami. And then one time, sinabi nung anak namin, Papa, ako lang walang papa dun sa church. Magsimba ka nga. Masakit sa akin na ganun yung word ng anak ko. So, sige, sabi ko, bukas, sama ako. Siguro talagang plan ni Lord din kasi nung nag-challenge yung pastor, di ko na malayan yung sarili ko, nandun na pala ako sa altar. Nakaluhod ako, umiiyak, at tinanggap po ang ating Panginoon. Inayos po nung pastor, na pastor pa rin namin ngayon, na bishop na yung kasal namin. Papa, may maganda akong balita sa'yo. Napakapalad natin kasi nakahanda na yung simbahan na tulungan tayo para magpakasal. Ito na yung pinakihintay natin, di ba? Salamat sa Diyos! Pangako, Mira. Magsisimula tayong muli.
muli akong magiging asawa at ama sa ating anak. Salamat, Mira, at hindi ka bumitaw sa relasyon na to. Mahal na mahal kita, Mira. Mahal din kita, Larry. Magsisimula na tayo ng bagong buhay kasama ang Panginoon. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love. Sa haba po ng inyong pinagsamahan, sa sumapat ang kalakasan ng Panginoon na binigay po sa inyo. And yung message po ng inyo pong love story ay pag-asa po para po sa mga may bahay na patuloy na nananalangin para sa kanilang mga esposo. Pinapanalangin yung kanilang mga may bahay. Talagang yung pagbabago po ay pinagkakaloob ng Panginoon po sa mga nagnanais na tumawag sa Kanya at magpabago. At kagaya po ng Garvida family, yan po ang kanilang testimony. And with that, hingan ko po kayo ng mensahe po ninyo sa isa't isa. Sige po, una ka na po, Pastor. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon dahil binigay siya sa akin. Inilaan siya sa akin. Kasi siya very strong at warrior. Simula noon hanggang ngayon, salamat sa Panginoon for all those experiences. Kasi ngayon, kami yung takbuhan ng mga nakakaranas ng gano'n, lalong-lalo na sa congregation. At wala kaming mga problema ng mag-asawahan na hindi namin naayos. Kasi naranasan namin At salamat sa kanyang pagmamahal, talagang hindi niya ako sinukuan. Pero nung nakakilala naman kami sa Panginoon, lalo ngayon, lahat ng mga pahirap na dinanas niya. Ano to sa akin ngayon spoiled. Lahat ng gusto niyang puntahan, dinadala ko siya. Lahat ng gusto niyang kainan, dinadala ko siya. Kaya tumaba ng ganito Bumawi po, Ma'am Jo. Bumawi. Kasi talagang sobra yung hirap na dinanas sa akin nung ako ay nasa sanlibutan. Mahal na mahal ko yan. Not only my wife, kundi my sister and co-minister in Christ. Yan. Yun lang po. Pastora Mira, kaya pa ba? Sa kabila ng talagang binigyan ako ni Lord ng katatagan sa mga dinanas ko noon, ibinalik niya rin ng blessing. Sabi nga dun sa Ephesians 3:20, dahil in-honor ko siya, higit pa dun sa iniisip ko na ibibigay niya sa akin exceedingly abundantly because God is able. So yun po yung talagang memory verse ko sa buhay ko na higit pa dun. Ang message ko sa aking nag-iisang pastor, Pastor Larry, kinasal po ulit kami, Ma'am Jo, nung nag-silver wedding anniversary na po kami. At yun po yung greatest gift na ibinigay ni Lord sa buhay namin. At ang message ko sa kanya, I will never leave you. At hanggang sa pagtanda natin, patuloy tayong magmamahalan at patuloy kitang i-honor as not only my husband but my man of God. Amen. Marami pong salamat sa inyo. Sa maikling panahon po ay nakilala po namin kung gaano po ang kapangyarihan ng Panginoon sa inyo pong buhay. And maraming salamat, Pastora Mira, sa iyong halimbawa ng kabayanihan para po sa mga may bahay na talagang dumaranas po ng kaparehas na sitwasyon. Meron pong pag-asa. At ang pag-asa po na yan ay makukuha natin, matatanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Thank you so much po. God bless you sa pong malaking blessing po sa aming lahat. Thank you rin po. Testimony. Thank you so much po and God bless you.
Kaagapay, maraming salamat sa iyong pakikinig at I know na ikaw ay na-inspire sa kwentong pag-ibig ng ating bidang mag-asawa, ang Garvida family. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating Pages Talents, Brian De La Cruz, Arwel Mendoza at Hannah Placera. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa edisyon ng Pages. God bless you, stay safe and have a great day.